Para sa mga hindi mahilig magbasa, makinig na lang kayo sa kaso ko laban sa ABS-CBN, GMA7 at PhilComDec. Sa loob ng 10 taon, dinaya nila ako. Ang sulat ko nga pala ay naka-address sa abogado ko na si Atty. Ignacio P. Muleta. Umpisahan natin ang laman ng sulat. Atty. Ignacio P. Muleta. Dear Sir, magandang araw po. Nakakapagod na po mag-narrate dahil ilang ulit ko na po itong ginawa. Pero gagawin ko pa rin po ulit para niyo ako maintindihan at maipagtanggol. Ako po si Samuel B. Lapac Jr., isang musician at kompositor na taga Surigao City, Surigao del Norte. Isang romantic pop artist at ang klase ng aking mga awitin ay mga mind-relaxing type of songs po. Pagdating naman sa musika, mga classical songs lang po ang inaawit ko. Mga awitin, maganda noong unang panahon na maganda pa rin hanggang ngayon at maganda pa rin sa susunod na kapanahunan. Isa po akong tao na ang inklinasyon sa pag-iisip ay nakatuon sa espiritual na aspekto ng buhay. Sa mga matitinong awitin lamang po ako nag-excel dahil ayaw ko po sa maingay. Ito po ang kailangan niyong maintindihan muna dahil sa mga awitin ko na ninanakaw, nandoon po ang aking katauhan, ang aking mga good guiding principles, ang aking uniqueness, at nandoon din po ang aking ilaw. Ang pag-awit po ay ang buhay ko. Sirain mo po ang awitin ko para mo na ring sinira ang buhay ko. Sa ratio po ng 1 million katao, isa lang po ang artist. Kaya masakit po sa akin ang manakawan, mahadlangan, magaya, maloko ng kapwa ng paulit-ulit at aabangan lamang para nakawan ulit. Ako po ay ini-impersonate. Ako din po ay inagawan ng titulo. As a musician, tinawag po ako ng mga Buddhist kong kaibigan na parang si Mr. Beethoven dahil maganda daw ang aking mga awitin na kahawig sa mga awitin ni Mr. Beethoven na mind-relaxing type of songs. Pero ang title ko ay napunta po sa taong nagtakbo sa awitin ko. Ako din po ay minamanmanan sa bawat kaganapan ng buhay ko. Ginagawan po ng teleserye. Ang ibig sabihin po ng teleserye ay isang movie series ng isang istasyon na napapanood araw-araw. At nagagawan din po ng pelikula ang kwento ng buhay ko. Maging ang mga covered songs na inaawit ko ay ini-revive din po ng mga artista na nasa ABS-CBN. Maging ang estilo ng aking pananamit, ginagaya din po nila. 10 taon mahigit na po akong nagdusa. Nagkasakit at nabigo dahil 10 taon na din po ako nilang dinadaya. Nakakapagod na po talaga. Dahil parang sila lang po yata ang mga anak ng Diyos dito. Hindi lang po isang tao ang nandaya sa akin, kundi isang grupo ng mga sindikato na nasa ABS-CBN na sa kasalukuyan ay mga milyonaryo na po at may access na sa iba't ibang istasyon. Nangyari po ang pagpasa ko ng awitin matapos kong makapagtapos ng kolehiyo sa St. Paul University, Surigao City. Tinapos ko po muna ang aking pag-aaral bago ko pa po sinubukan pumasok sa industriya ng mga entertainers para po magsilbi ng magandang halimbawa sa mga kabataan. Taong 2002, buwan ng Nobyembre, dumating kami sa Maynila ng tatay ko at dala ko po ang song compositions ko. 9 religious songs at 9 romantic songs para sa babaeng pinakasalan ko. Noong panahon po na iyon, kinausap po namin si Mr. Brooks Miraflor, ang arranger ng mga awitin ni Dina Morales dahil siya ang ini-refer sa amin ng family friend namin sa Surigao na musician din na si Mr. Tamparong. Subalit may kamahalan po para sa akin na beginners pa lamang. 20,000 po kasi ang bayad sa isang awitin lamang dahil nakapackage na po doon ang backup musician, arrangement ng awitin, review ng final background sa awitin at bayad sa recording engineer. Nagkataon na 18 songs po ang dala ko at solo artist po ang gusto kong pasukan sa larangan ng pag-aaliw. Galing na po kasi ako sa banda. Drummer po ako ng Couples for Christ noong high school pa ako taong 1991 hanggang 1995. At sa kolehiyo, drummer din po ako pag nag-jamming na kami ng mga kaklase ko sa dati kong pinasukang paaralan sa Universidad ng San Carlos. Mas gusto ko pa po kasing mag-singer kaya umiwas na ako sa banda dahil hindi ako maging vocalist pag makita nila akong mag-drums. Hindi sa pagmamayabang. Tinatawag po ako dati na si Paco Aris Pacochada noong kabataan ko. Noong na-short kami sa budget ng tatay ko, ina-advisean po kami ng abogado ng tatay ko na si Atty. Dilani na record na lang muna sa Karaoke King at iparegister sa IPO, Intellectual Property Office na nasa National Library. Kaya ni-record po namin ang mga awitin ko. Nasa Exhibit 1, ang mga awitin ko at ang lyrics. Matapos naming may pa-register ng tatay ko ay nagkaroon po ako ng problema sa aking karelasyon. Kaya po nawalan ako ng gana
magpatuloy sa aking mga pangarap. Ang kaluluwa kasi ng aking mga awitin ay naligaw ng landas. Ayaw ko kasing maging ikagaya ng isang aso na walang saysay ang kanyang tahol dahil hindi niya naiintindihan ang lumalabas sa kanyang bibig. Para po sa asawa ko ang mga awitin ko. Gusto ko kasi sanang mag-coincide ang mga sinasabi ko sa mga ikinikilos ko. Kaya nangyari na minamadali ko ang pagkakataon na makauwi para maayos sa problema naming magkasintahan. At dahil disturbed na ako noong panahong iyon, naisipan kong ibigay na lang sa Star Records ABS-CBN ang mga awitin ko. Ayaw ko nang umawit kahit pa may imbitasyon ng family friend ni Atty. Dillani na si Mrs. Merto, isang mayaman na businesswoman sa Manila na taga Surigao din, na ipakilala ako kay Miss Nancy Carvajal, Bricks ng South Border at Andrew E. Para matulungan ako sa gusto kong mangyari. Mahina po ako pag puso ko na ang nasasaktan. Kaya ko pong lampasan halos lahat ng mahirap na pagsubok. Subalit nadadapa po ako pag wala nang nagmamahal sa akin. Hindi po namin ibinigay ng papa ko ang awitin ko sa Star Records dahil sa isang rason lamang na kulang ang pera namin. O sa pangalawang rason na dahil recording company ang Star Records. May iba pa po kami napupuntahan sana kung ako hindi nawala ng gana. Nakapasok po kami doon sa ilalim ng ABS-CBN dahil nagpapakilala po akong musician. Nakapasok po kami doon sa ilalim ng ABS-CBN dahil nagpapakilala po akong musician at kompositor sa second entrance ng ABS-CBN. Sa security guard po kasi ang unang pasukan. Noong pinagsabihan na ako na nasa second floor ang Star Records. Pumunta kami doon at noong sinabi ko na gusto ko sanang iparinig ang awitin ko para magamit ng mga gustong mag-interpret sa awitin ko, itinuro nila ako kay Christian Martinez. Mukhang janitor po siya. At kasing pangit ng ugali niya, ang mukha niya. Ang usapan namin na hindi na ako mag-singer, mag-composer na lang ako. Ipa-interpret ko na lang ang mga awitin ko sa mga sikat na artist ng ABS-CBN. Sinabi niya, ibigay mo sa akin ang CD mo. Pangit man o maganda, tatawagan kita. Subalit hindi na po siya tumawag sa akin. Tinatawagan namin, hindi na po siya nagre-reply. Siya na po ang nagpapakilala na composer at ginamit niya po ang mga awitin ko. Ginamit niya ang tono ko, tempo ko, lyrics ko, mood ko, estilo ko, at ang konsepto ko. Umuwi na lang po kami at pagdating po namin ng Surigao, dinadramatize po ng ABS-CBN ang mga sulat po sa isang sitcom. Isang palabas ng isang istasyon sa telebisyon na katatawanan, subalit na iksi lang po ang airing time. Kayo nga, Nay, mabati. Dinadramatize po nila sa isang sitcom na pinagbidahan ni Ryan Agoncillo, Joyce Jimenez at marami pa pong iba. Taong 2003 na po iyon ng January sa oras ng gabi. Hindi ko na po maalala ang sitcom na iyon. Ang naalala ko lang peke si Ryan Agoncillo at maraming oportunista sa ABS-CBN. Nainsulto po ako sa ginawa nila at apektado dahil sa pamamaraan ng pangungutya ang kanilang ginagawa sa akin. Hindi po ako nakapag-file ng kaso sa taong iyon, 2003, dahil hindi po ako nakakita ng trabaho at wala pong nakatulong sa akin dahil naghihirap na po kami. Sa taong din po na iyon, 2003, nag-file po ng bankruptcy ang nanay ko sa Amerika at wala na po akong ibang matakbuhan. May sakit po ako at noong panahong iyon, wala na po akong pambili ng sariling gamot. Kaya po lumala ang depresyon ko at nawalan ako ng gana na kumilos para mabuhay ng masagana at normal. Sa ginawa nila sa akin, para akong naiwan mag-isa na pumapasan sa daigdig na para sa ating lahat. Kilala po akong isang evangelist sa dati kong pinasukang paaralan sa Universidad ng San Carlos. Sa ginawa po nilang pandaraya sa akin, nagpalit po ako ng relihiyon. Dahil dinaya ako ng tao na akala ko ay tunay na Kristiyano. Dahil mabuti kong magsalita at Christian ang pangalan. Naging Miss Tribute Coven of the Philippines po si Christian Martinez, isang parangal sa pinakamagaling na composer na gumawa ng awitin na mind-relaxing. At pinamanmanan niya po ako dito sa Surigao. May nakasubaybay po sa buhay ko matapos niyang malaman na pangmasa ang mga awitin ko. Pati ang mga pondo kong awitin ni-revive po ng Star Records. Marami din pong pelikula ang ABS-CBN na kung ako ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng reaction paper at pakikinggan ako ng buong mundo, ay makapagpaliwanag ako na bahagi doon ay nanggagaling po sa akin.
ihalo mo man ang buko sa fruit salad. Kaya pa rin tukuyin ng Mananggiti ang kanyang buko na pagmamay-ari dahil ang buko lang po ang nag-iisang bunga na tumutubo sa kahoy na pinakamalapit sa langit. Kung ano po ang nakakaantig sa damdamin ng awitin, teleserye o pelikula na sulat ni Christian Martinez at Christopher Martinez at ng iba pang scriptwriter na oportunista din na ibinigay sa tao nag-impersonate sa akin na si Samuel D. Ako po ang nagmamay-ari. Paano eh? Tanong ko po sa ABS-CBN ngayon, sino ba si Christian Martinez ng Star Records Manila noong taong 2002 buwan ng Disyembre at pababa? At sino ba siya sa ABS-CBN matapos niyang maitakbo ang awitin ko simula Disyembre 2002 hanggang ngayon, 2012? Kung hindi po ako nagkakamali, siya po ang nag-compose ng awitin, Ang Bait Mo Naman, Sana Kunin Ka Na Ni Lord, na inawit ni Blackjack. At kung hindi rin ako nagkakamali, naka-award po siya matapos niyang marinig ang 9 religious songs ko at ang awitin niyang nananalo ay religious songs din na may pamagat na ako'y binago niya. Hindi po ba magkasalungat ang dalawa? Taong 2004, ipinalabas po ang Pinibig Brothers sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Dito na po lumabas ang impostor na si Samuel B. na nagpapakilala din na Surigao ng romantic pop artist at composer. Taong compassionate, mahiyain, vulnerable, going straight, mapagkumbaba, kawawa, honest, seryoso, sincere, multi-talented at God-fearing na tao kagaya ko. Sa Exhibit 1, Lyrics of My Songs, makikita niyo po doon kung anong klaseng tao po ako. Marami po silang ninakaw sa akin. Hindi po nila ako itinuturing na tao. Halos lahat po ng awitin ni Samuel B. Si Christian Martinez po ang nagbigay. Nasa Exhibit 2, results in Google search engine. At halos lahat ng pelikula at teleserye ni Samuel B. Si Christopher Martinez din po ang may likha. Nasa Exhibit 3 ang katibayan. Nandito,